What's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day, good evening to everybody, all of the women in the whole world. This is your episode 15. We will dedicate this episode sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Dahil International Women's Month ang March, we will talk about being a woman. Ang ating wisdom thought for today ay of course may kinalaman sa pagiging babae. And this is brought to you by Ron Canimo PH. This is Ron one Canimo, of, yeah. just to sa mga tula niya, no? Yeah. So, babasahin ko ang kanyang sinabi about being a woman. Paano mo ikakaila ang taglay niyang kalakasan kung 9 na buwan kanyang dala sa kanyang sinapupunan? Paano mo maitatanggi ang lula ng kanyang katapangan kung sa bawat buwan na daraan siya ay magpurugo ngunit tindig kinabukasan? Paano mo siya masisisi kung ipagmamalaki ang sarili? Mula sa lipunang mapang-uyam, walang dapat patunayan. Dahil babae siya, di babae lang. Goosebumps after. Nung nabasa ko talaga ito, sobrang nag-goosebumps ako. Kasi ang galing niya. As in, tusok na tusok sa pagiging babae. Right. I upload ang galing ng pagkakaano niya. Kasi bilang babae talagang ramdam na ramdam mo, lalo sa 9 na buwan. Sakit yan. Yung regla na lang. Hindi Yeah, siya yung every every month month. na lang. Mm-mm. Oo, yeah. Anyway, kayo, ano yung ano ninyo, masasabi niyo doon sa sinabi niya? Resilience of women, kahit na ano yung iba to sa atin, bumabangon at bumabangon. Masakit pagdadaanan mo lahat, 9 months, lahat. Same with every month na nagkakaroon ka, lalo na pag yung meron kang dysmenorrhea and all, binibear mo lahat ng pain. So it's the same thing in life. As a woman, nandun yung pagiging strong mo, kakayanin ko lahat dahil doon ka tumatatag habang binabato ka ng binabato ng mga challenges mo. Yun. Ang pagiging babae ay isang napakahalagang instrumento sa buhay ng bawat tao. Alam mong siya lahat yung umiikot sa buhay natin, mapa sa asawa, mapa sa anak. Ang babae ang naandyan, kumbaga nandyan palagi, nandyan para magsilbi, tumulong. Parang babae yung pinaka main ingredients kumbaga sa isang ilalatag mo o sa isang iluluto mo o sa isang mga, 'di ba? That's actually the essence yun yung pag tinanong mo na what's the essence of being a woman, ang sagot Yes. yung tula niya. Yun Oo, talaga. totoo. Yun Nandun din yung essence ng pagiging haligi ba? Diba? yun. Nandun na lahat sa binasa Di ba ni... ilaw muna? Ha? Ano no? Ilaw? ng tahanan ng mother. Haligi ang tatay? Kasi yung haligi namin may ilaw. Oo nga pala. Oo. So, yung haligi namin may ilaw ba? nagiging haligi din ang babae kung walang... O yan, sinambot ka. Diba? Bakit Diba? nag-justify Nagiging ko haligi naman din. Dahil may mga babae talagang gunagampanan din ng pagiging haligi ng tahanan. Maghanap tuloy ako ng wall na may ilaw. Picture ako yung wall namin. Babae ang isang pinaka-importanting sa buhay natin lahat. Babae. Wala nang iba. We have the high tolerance in pain, especially katulad nga noong for giving birth and carrying yung baby for 9 months. And at the same time, yung battle natin every month to have that, yung monthly period na yan. Malapit nang mawala. We head on yung mga pain na yan. Parang hindi natin matatakbuhan kasi part yan ng pagiging woman You to give birth. And at the same time, yung monthly period na ating, hindi biro yung mga dysmenorrhea at saka yung giving birth, di ba? Parang sabi nga nila kapag magnganganak ka, yung half of your life nasa hukay. Kasi you don't know what's going to happen, di ba? So, parang napaka-taas, lalo na sa mga, natingin ko, lalo na sa mga mother. Dahil nga, hindi biro yung pagiging, pagsilang ng baby.
Ako ang pagiging ang esensya ng pagiging babae is yung nagkaroon ka ng oportunidad na magsilang ng isa pang nilalang sa mundo. Okay? Yun yung essence. And para mag-provide at saka para palakihin yung batang iyon na maging isang ganap na mabuting tao, yan Mm. yung yan yung fulfillment ng pagiging isang magulang, ng isang pagiging babae. Dinala mo yung bata, pinalaki mo, inaruga mo, at pinalaki mo mabuting tao. That's what I think is the essence of being a woman. Dahil masyadong malaki at masyadong mabigat yung inaasahan sa atin ng society bilang babae. At yun yung mga nakaatang sa atin, yun na yung birthright natin na by default, yun na yung inaasahan sa atin na obligasyon na tayo babae na ang daming hinihingi sa atin mula pagkabata pa lang. So, yun. For us to have that opportunity to be a woman is, I guess, yun yung greatest gift para sa atin. Iba pa rin yung pagiging ina sa pagiging babae. Iba yung pagiging magulang o yung pagiging nanay. Hindi, pero parang ang mga kabuluhan natin ay napufulfill naman na natin. Actually, Kasi depende na lang talaga kung ano ba yung meaning sa'yo ng kabuluhan mo. O ako, hindi naman ako nagkaanak. Pero meron akong asong inaalagaan na hindi ko may tinuturing na aso, kundi tinuturing ko rin namang, alam mo yun, Anak anak mo. ko na siya ko ituring. nagiging ina ka sa pamangkin mo. Nagiging Mm. ina ka Oo, sa mga kapatid oo, mong Tama, bata oo. sa'yo. Tama yun na nga. So, Kumbaga it doesn't parang necessarily mean na ikaw mismo yung nanganak. Ikaw mismo yung, Tama. matik diba, dapat ikaw may yung anak ka para nagdala. masabi kang isang tunay Exactly. kang But babae. ako nagpalaki May nito. contribution ka. Oo, tinuturo. Ikaw, Grace, tatlong pamangkin mo. Ikaw Yes, yung oo. tinitingnan, 'di ba? Ikaw yung parang nakikita nila na ah, kumbaga ikaw yung nire-respeto, ginagalang as babae. So Mm-mm. that's one thing eh. It's actually the essence eh. Not only Tama. na ikaw yung talagang nagbigay ng anak or Nag-give birth. ng Oo. ones, but it's more of ano ba yung sila yung tumingin sa akin, nirespeto ako bilang babae. As a woman, marami din tayong mga privileges. Pumapasok yung ladies first. Kapag um, sasakay o papasok tayo sa isang pituan or bababa, di ba? Parang lagi pinauuna yung mga babae eh. Hmm. So, isa yun sa mga privilege natin mga babae. And at the same time, gaya nga ng sinabi ko, we are doon na may capacity tayo na mag-give birth, which is hindi kayang gawin ng mga lalaki. O di syempre may contribution din sila. Pero isa yan sa mga thing na privilege natin mga babae. Hey. So again, welcome back sa ating podcast. Andito ngayon ang ating mga kaibigan na inimbitahan at gaya na sinabi namin kanina, narito ang aming kaibigan na si Yi. And then of course, ang aming kaibigan isa pa, si Rona. Okay, mga mama, salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama kayo sa episode na ito bilang International Women's Month. Kayo ang naisip namin na imbitahan dahil sa napakarami niyong ambag sa lipunan and umpisahan natin ang ating discussion. Parang hindi kayo sang-ayon. No, Okay. I mean, being a woman is true enough, pero I don't know about the ambag. Okay? We'll see. We'll see. When can you say na buti na lang babae ako? Or I can go first. Go ahead. Okay, well, here's the thing, no? I don't know how to say this without even sounding condescending, tapos disadvantage at the same time, no? Kasi, so doon muna tayo sa very trivial, I think. Well, definitely that's yung ladies first. That's Yeah. one thing, di ba? Correct. You're given a head start. Sa what else? Sa LRT, MRT, may sarili ka.
may sarili ka. So, may mga, and then, at the most, siguro, yung mas shrewd is, if you ever get apprehended, no, medyo may ano ka, kuya, sorry po, Ah, hindi ko, di ba, That's yung true. pag, yes. di ba, yung may mga ganon. Although, You can at get the away with same it. time, Oo. yeah, oo, getting away with murder. But, I mean, at the same time, medyo, when you say those kind of things na you have you're given a head start, at the same time, you're being given a disadvantage as well. Kasi, Mhm. yeah, it just proves their perception na we're kind of weak. So, I don't know if I want to celebrate that, na buti na lang babae Mm, ako. I don't know if you mm. get my point. Pero, yeah, I think I can say na may mga chances na ganun, but it's a double-edged sword. Alam mo yun, you can be disadvantaged because of that. Mhm. But in a way, it's by instances. It's Mhm. becoming a perk depende sa sitwasyon. Kapag kailangan Mhm. mo, of course, it's a perk. Pero kung Yeah. Mhm. halimbawang, alam mo yung wala kang ano, pero parang natitigang ka bilang babae, the way that you don't want to feel, yun yung Yes. disadvantage. So, yeah, I guess it depends. Akin naman, parang nung pagka narinig ko yon nabuti na lang babae ako. Minsan parang, may pagka-sugar coating siya. Kasi parang, buti na lang babae ako, hindi kita lalabanan. Parang ganon. Mm. Okay. Sometimes parang naitatago mo yung weakness mo doon. Kasi nga, syempre, di ba, minsan may mga lalaki na parang bastos, di ba? Tapos parang, minsan minamaliit ka, ganyan. Pero parang the best way na mag-answer sa kanila, buti na lang babae ako, hindi ako pumapatol sa lalaki. Pero Mhm. actually, Yes. hindi ka talaga papatol kasi nga babae ka, you're weak. Kapag pinatulan ka niya, wala ka naman talagang laban, di ba? Mm. And sometimes naman, parang nakaka-proud na isipin na buti na lang babae ako kasi very enduring ako. Kasi naniniwala ako na tayo as a woman, 'di ba? Parang ang dami nating kayang i-endure sa buhay natin na sometimes parang hindi siya kaya ng lalaki. True. Aminin na natin, Mm. 'di ba? Matiising kasi tayo eh. Kung wala tayong hindi kakayanin, parang very nurturing tayo kung ano yung ibigay sa atin, 'di ba? I-slay natin 'yon. Halimbawa, bigyan tayo ng task, gagalingan natin. Kasi parang we are proving something. We always want to prove na Yes. kaya natin, Mhm. 'di ba? Yes. Lalo kung kalaban mo ay lalaki o ang naghamon ay lalaki. Mhm. That's Oo, true. ganun. So parang it's a two-way siya. Mm. Ganun. Depende, oo nga. May isang instance na driving ako papunta Tagaytay. So happen na may nabangga ako. Nabangga ko yung nasa harapan ko, bigla nag-stop na hindi ko nakita. Tapos, hindi pa ako nakakababa ng kotse. Nakikita ko na yung driver na nasa harapan. Galit. Galit na siya. Sabi ko, "Shit, talaga. Ako naman, alam ko naman, aminado ko, ako may kasalanan. Pagbaba ko, ganyan, unang tanong sa akin, ay, miss, okay ka lang? Ganun. Ayun. That's, feeling ko, yung advantage ko being a babae, kasi feeling ko kung lalaki yung bumaba doon, pre, anong nangyari? Ganyan. So yun Mhm. agad ang bungad sa akin, miss, okay ka lang? Hindi ka ba na ano, ganyan, medyo na ano yung sasakyan mo, ganyan. Ginanon pa ako. So parang feeling ko, isa yun sa perks, lalo na pag traffic, First. pag nakita na babae nagdadrive. Although minsan, they're looking down at us. Na sinasabi, ay, Yeah. Exactly. babae kasi Tama. nagdadrive. Oo, Ang Ganyan. tama driver. yung sinabi Oo. mo. Nakakapikon din minsan actually. Yung sinasabi, Oo. sino ba yan? Babae siguro nag-drive niya. So, hindi nakakatuwa. Oo. Ang Nakakapikon. mag-drive, babae siguro yan. Ganyan, oo Oo. nga. Pero ang akin naman, ang take ko naman, wait, saglit lang, maingat lang kami. Maingat lang Mm-mm. kami. Pero, di ba? So, yun lang yung isa na instance talaga lagi natatandaan na feeling ko kung lalaki yung bumaba ng sasakyan at nakita niya agad, feeling ko hindi ganun ang approach niya sa akin that time. Mhm. Mhm. Kasi talagang ano lang, parang ang tanong sa akin kung nasaktan ba ako. Parang, parang naiba talaga agad yung mood. Which is Naiba agad ang nangyayari tono. talaga. Oo. Oo. Ganon. Yun, May isa pang ano dyan, bukod sa babae ka, maganda ka pa. Oo. Ka pa. Nag-work yung charm niya. ano lang yun, parang, well, babae kasi siya. So, naiba Kinuha talaga. ba number mo? Siyempre, by default, since ako yung may kasalanan, binigay ko yung card ko para, alam mo yun, alam mo na hindi kita tatakbuhan. Pero,
nawala na din. Hindi na naman ako, hindi naman kami minsan tinatawagan ako para, alam mo yun, punta daw sila sa casa, ganyan-ganyan. Pero hindi naman nangyari. So parang napalagpas na. Kasi ako naman yung malaki yung damage kasi sa kanya. Perfect example. Nabuti na lang babae ka. Yeah. Sa daan talaga, napuprove mo. Di ba nung nasiraan din tayo sa BGC, remember? Oo. Up down yata. Nakalda niya. Aura, SM Aura. Oo. Yung ginawa sa isa dyan, you can always get away with it nga eh. Kasi hindi engaging ang personality ng babae eh, di ba? Hindi aggressive. Hindi threatening. Oo. Tapos pag guilty ka, nakasmile ka lang. So ano pang gagawin nila? Gagalit pa ba? Sige, may kwento rin ako sa traffic. Although hindi ako to. Kasi wala akong ganong kalaking boobs. Yung si Giselle, kaya siya. Si Giselle, naalala mo, yung sa mga sa extreme. So, kami sa traffic. Siya, may MMDA. Tapos, parang, kahit nakapula na, nagdire-diretso pa rin siya. Kasi nga daldala kami ng daldalan. So, pinatigil kami. And then, approaching na yung MMDA, ang gaga, ang ginawa, dahil malaki ang boobs, inipit na ganyan, no? Inipit, ganyan. Sir, I'm sorry. Kasi, ano sabi ko, hindi, sa susunod lang, ingat po kayo, ha? Kasi, tawa ako ng tawa. So, kung ako yan, wala, dead man na. So, dibdib mo, baba naman yan. Kasi silisel yung kaibigan ko, sobrang, laki nung dibdib niya. So, I mean, kung hindi siya nagganon at hindi siya babae at hindi kami inano ng MMDA, malamang may kaso na kami, may ticket na kami. But because we are women, ayun, nilatdo niya kami. Although hindi siya dapat ginagaya. Lang. Okay, so kasi kanina diba sabi natin, yung ganyang parang nakikita natin yung perks being a woman. Pero at the same time, nakikita din natin yung we're at a disadvantage kasi parang feeling natin weak tayo. Kaya tayo binibigyan ng ganong privilege or kaya ganun yung tingin sa atin. So, ano naman yung parang sasabihin natin na what makes us a strong woman? Ano naman yun? So, what makes a strong woman? I think for me, physically kasi talaga hindi na tayo strong. That's given. Right. Given na yan. So the most that we can do really is to advocate for ourselves. Okay? And not rely on outside help to push forward whatever agenda we have. Kasi we have to speak our truth eh. Hindi sa pagiging activism yon, but at least kasi talagang disadvantage na tayo ever since. And if we always look at ourselves na nasa disadvantage point, nothing will happen. So you have to advocate for yourself. If you get invited to the table, let's say for career, you get invited at the table, you need to speak up. Most of the time kasi lagi tayo mas aggressive, mas assertive kasi ang lalaki, di ba? Men. And that's not a bad thing. It's not a bad thing. I think for us, we just have to level to them. Kasi, di ba, i-level lang natin. It's not a bad thing na mas magaling sila. Di galingan din natin. Diba? And right now, kasi especially right now, the world is very progressive na. Gone are the days where women are hand-tied. You cannot join things that are merely just for a man's job. Or something that is inside a man's world, diba? We are more than empowered now. Diba? And what we need right now, I think, is just to harness that power na and push ourselves forward. It could be baby steps, but I think masyado na tayong empowered. Kailangan na nating mag-move ahead talaga without even being given a head start. Like, yun nga, ladies first. Diba? Yeah, that's true. Hindi mainit ang ulo ko sa ganun, pero you don't have to say to me na ladies first. Especially survival mode number 1, ha? Do not go first. Kung merong zombie apocalypse dyan, hindi ako mauuna. Diba? Yung parang ganun. So para sa akin, hindi na ang ladies first. Diba? Ladies and men can go equal. Yeah. Sa akin siguro parang what makes you a strong woman? Ako sa tingin ko, ang babae kasi
the more tayong maraming pinagdadaan ng hirap, mas lalo tayong tumatapang. Tumitibay. Yes, actually. Mas lalo tayong tumitibay. Sabi ko nga, from doon sa panganganak di ba? Yung magdadala ka ng 9 months, tapos ilalabas mo siya, yung pain na pinagdadaanan natin, parang hindi yun familiar sa mga lalaki, di ba? So parang that makes us a strong woman. Doon pa lang. Second, very cultivating tayo pagdating sa relationship. 'Di ba? Parang yes. lagi nating inaalagaan yung mga relasyon natin, whether it is sa husband natin, sa anak natin, sa magulang natin, sa mga kaibigan natin, 'di ba? Very compassionate tayo, cultivating when it comes sa relationship natin. At saka ang isang strength ng babae, multitasking. Something na hindi kaya ng lalaki, I think. Never talaga. Oo, parang sila kasi parang they have to focus lang sa isang gawain. Pero tayo, nagtatrabaho tayo, tapos may kausap tayo sa kaliwa, sa kanan, naririnig din natin yung pero kaya nating sumabay. 'Di ba? Ganun tayo multitasking. Tapos katulad nga ng sinabi ko kanina, kahit anong ibigay mo sa babae, ipagawa mo, islay niya yan Gagalingan niya talaga. Kumbaga ipoprove, kasi yung standard, parang habang itinataas ng mga kalalakihan yung standard, pilit nating inaabot yun. Kasi gusto natin na magkaroon tayo ng voice, gusto natin na marinig tayo, gusto natin na magkaroon tayo ng influence as a woman. So, ibig sabihin, kahit anong ibato mo sa aking challenge, kakayanin ko yun. Yun yung strength natin. Doon tayo malakas. Kasi alam natin na kaya natin kahit anong pwede nating pagdaan. Yeah. Although may I add lang, no? Tama naman 'yon, very multitasking talaga ang tayo, no, women. Pero alam niyo ba na that sets us back most of the time. And it's a good thing, multitasking. Why? Ang mga lalaki, isa lang ang focus niya, isa lang ang goal niya, maging CEO, Fixated sabihin na sila. natin. Yes, isa lang, focus siya, maging CEO. Or yun na lang mga lahat ng CEO lalaki. Di ba? Lahat ng mga scientist lalaki, isa lang iniisip niya yung ginagawa niya. Correct. 'Di ba? Pero tayo kasi sobrang dami, multitasking. That's why hindi tayo mag-excel sa isang bagay. Hindi tayo talaga. And makikita mo yan talaga. Lalaki kasi talagang hindi nga niya naiintindihan. Sabi nga nila, unicorn ang lalaki, wala yung naiintindihan talaga. Kahit ano sabihin mo dyan, hindi siya nakikinig. So, but it's a good thing kasi very focused siya. Although, yun nga, tama, very multitasking ang women, which is very good sa atin, although it sets us back in terms of progress talaga. Kaya, most of the time, ang women is nasa CFO lang, finance, di ba? They can't run the business talaga. Isang branch lang ang kaya niyang i-run. Yung mga those kind of things. And very very rare, Marie Curie nga lang ata ang kilala ko na scientist Sino ba? Right? Na mga compared kila John Nash, kila Einstein, puro lalaki. Diba? Hindi natatandaan ko kasi. Ako din. Yun lang din. Pero natatandaan ko rin. Parang brain fart lang. Kasi is it because, kasi pag babae, natag kasi tayo as, yung hormones natin. Second is emotional tayo. So yung perception kasi ng mga lalaki sa atin, kapag tayo inilagay sa isang posisyon na mataas, and if it comes to point na kailangan ng decision making, na big and major decision making, natatakot sila at nag-aalala sila na baka, alam mo yun, may mga aspeto ang babae na dahil sa emosyon, magkamali ng desisyon. Dahil sa emosyon. Di ba? Tsaka parang, kumbaga tayo, dahil mga babae nga tayo, hindi lang tayo CEO lang. Pagdating natin ng bahay, magulang tayo. Anak pa tayo. Mag-aasikaso tayo ng household natin. Ang pag-aaral ng anak natin. So, masyadong maraming naka-entail sa pagiging babae. / head ka pa ng isang kumpanya. So, that I guess siguro isang reason that kung bakit talagang mas marami pa rin ang CEO na lalaki more than the babae. Kasi ang lalaki, pag CEO ka, ang forma mo, ang angas mo. Pero ang babae, maangas nga. Pero kamusta ka naman sa bahay? Baka successful CEO ka, pero hindi kayo okay na asawa mo kasi you're a clear woman. Pero nare-neglect mo yung oras mo sa mga obligasyon mo sa bahay. Alay ang lalaki,
normal sa kanila. Kahit i-neglect yan, pinakakain ko naman kayo. I send you to the best school. Diba? Yun yung demarcation ng pagiging babae sa lalaki. In terms of different departments. So, kaya siguro ang CEO, laging medyo limitado para sa mga babae. Dahil, alam mo yun, dahil nga sa emosyon natin, na madali tayong, maano ba, kumpara sa mga lalaki, tough sila eh. Yun. Yeah, maybe. Ako agree ako doon kasi one of the qualities, no, yung strength ng babae, tayo as a woman, is yung service. Mas-service kasi tayo eh. Yun yung nature Yes. natin. Mga lalaki, puro utos. Boring Yes. lang. Kaya talaga Utos sila or boss. walang gagawin at all. Tapos tayo talaga yung yung act of service. Doon talaga tayo. Yun yung very nature Yung natin. tipong, kaysa iutos mo, ako na lang gagawa, sure pa ako, na matatapos siya ng maayos. Inis ka pa, magaan. Oo. Yung mga lalaki, pag nagtatrabaho, trabaho lang. Pag uwi ng bahay, pagod Pahinga na sila. pagod na eh, di ba? Pero tayo, hindi tayo pwede mapagod. Kasi paano Yeah, yun? walang Sa ganun. bahay. So, hindi pwede. So, pag nagtatrabaho ka, pag uwi mo ng bahay, yun nga, may gagawin ka pa. Nakalimutan natin isingit. Okay lang ba na ang babae ang manligaw? Sa tingin ko, parang sa panahon ngayon, all things are possible. Yes. Parang, kasi di ba parang nag-e-evolve tayo lahat eh. Dati ang babae sa lang. Feeling ko parang nandun pa rin ako siniligawan, pero makikipagtulungan ako. Before, parang isip natin, siya naman niligaw, antayin ko siyang mag-message sa akin, antayin ko siyang mag-text sa akin. Siya dapat nang tumawag sa akin, siya ang naniligaw eh. Di ba sinasabi parang, kung gusto niya talaga ako, gagawin niya para kahit hindi ako nagsasalita. Pero ngayon, kailangan mo ng konting landina. Tulungan mo na. Siguro parang yung sa akin okay lang naman, pero simplihan mo naman, wag naman bulgar. Alam mo yun? Of course, yeah. Yes. Paano kasi yung guy, parang sobrang tonti niya, parang hindi niya alam paano magsisimula, parang yun nga Correct. katulad nung sa ni Dada, parang tulungan mo na, baka hindi Correct. alam paano mula. Diba? Kasi kung di naman, gusto mo naman siya, diba? Basta yun lang sa akin, parang lang, in modesty. Parang syempre, ando doon yung pagkadalagang Pilipina, pero medyo modernized na siya. Ganon. Okay lang ba yung anak mo ang manligaw na? No. No. Please. Hindi kasi iba eh. Pag sinabi mo ligaw, persuasion eh. Pino-persuade mo siya. Di ba? And hindi po pwedeng moderate lang ang persuasion eh. Wala namang level yon. How do you measure yung moderate, light, and hard persuasion, di ba? I'm in the persuasion business eh. I'm selling something, di ba? So I know for a fact there's no such thing as moderate. There's no such thing as light. So you have to go all out. And I cannot, I do not see my kid, doing that in the near future. Sige, ilipat natin ang tanong sa iyo. Rona, going back 15 years ago. The 15 years old Rona. Okay lang ba na ikaw ang manligaw? Before, no, not even. So, hintayin mo talaga? Yeah, have I got no self-respect? Gusto mo na yung lalaki? Ay, hindi. Sabihin mo lang, ano bang gusto mo? Magkaibigan? Marami na akong kaibigan. 6 na nga kami dito eh. Sitwasyon, may gusto kang lalaki, hindi ka niya napapansin kasi let's say hindi niya kilala, pero gusto mo siya. Will you do the first move? No, I hindi never. Talaga? Okay. Ako admittedly, ako talaga nag-first move, pero yung first move ko talaga sa prayer. Parang pinag-pray ko siya. Oh my God. Pinag-pray ko siya ng ilang years. Kasi parang nakita ko siya na, ay, ang bait nito. Parang ito yung gusto kong makasama habang buhay. Kasi I've been in a relationship na talaga na hindi nag-work out. Twice. Dalawang relationship, ako niligawan and everything, hindi nag-work out. Pero for some reason, God led me to this person na na-meet ko, tapos naging kaibigan ko. Tapos parang, alam mo yun, yung parang, yung quality na hinahanap mo dun sa gusto mong makasama, parang nakita mo sa kanya. Pero hindi ako sure kung gusto niya ako. So parang, oo, talagang pinag-pray ko talaga siya sa Lord. Tapos, siguro in a way, naging magkaibigan kami. So parang we spend more time, ganon. Ako, parang sa akin parang move ko na rin yun in a way. Na parang
kami nagkikwentuhan, tapos nagigitara siya, parang nagja-jump kami, something like that. Yung little, yun nga, yung sinasabi ko, yung mga simplihang galawan, Yung gano'n. tulong. Tapos, Okay. siya naman din yung nakatuluyan ko. So, salamat. Ang hirap sa ating mga babae. Parang wala tayong choice of option kapag may mandiligaw sa atin. Meron tayong gustong guy. Kasi yung mga lalaki kasi ng option, sino yung gusto nilang ligawan. Pero tayo mga babae, parang kung sino yung dumating, yun lang. Pero kapag meron tayong gusto, parang ang hirap naman. Siyempre, papakute. Level up na. Gusto mo na mag-ano ng move kung gusto mo talaga yung guy at kung yun yung sa paligay mo is perfect match sa'yo, okay naman siguro. Ako naman, ako din ang nanligaw. Pero hindi kasi ako nanligaw eh. Walang ligawan, kusa na lang. Wow. Hindi yung essence kasi ng sinasabing word na ligaw, di ba? Iba yun eh. Kasi lalaki talaga ang gumagawa noon. Aminin naman natin na yun talaga yung hindi sinasabing babae ka, manligaw ka, ganun. Para sa lalaki lang yun actually, di ba? Pag sinabi mo kasing ligaw, talagang may dating para sa mga lalaki na yun talaga yung ginagawa nila para makuha nila yung babae. Pero pag kung sasabihin mo ang babae ang manliligaw, parang sa akin lang, hindi ko gusto yung ganung term na parang babae manliligaw. Siguro, yun nga, yung kay Mama Ai na gano'n, may move siyang ginawa, pinag-pray niya. Hindi naman ligaw kasi yung ginawa mo di ba? Parang iba sa akin yun para sa akin iba yun. So, siguro, hindi ako agree na babae ang manliligaw. Mas okay pa rin na makita na lalaki pa rin yung gumagawa Yung para sa effort ng lalaki. Yung bang yung bang pinagluluto ko siya noon, panliligaw ba yun? Actually, simpleng move yun eh. Simpleng move yun eh. Oo. Feeling ko nga, parang sabi ko, ako ba nanligaw? Kasi parang nung naging mag-friend kami, tapos naging close kami sa isa't isa, parang pagkahalimbawa magkikita kami, minsan parang may mga baon ako na pine-prepare for him, gano'n. Parang ako, in a way, siguro, parang style ko yon para makita niyo yung qualities ko. Yung ganon. Pinapakita ko yung qualities ko na marunong ako magluto, maasikaso. Kaya nga sabi ko, makakategorize ko ba yon na nanligaw ako? That's the same thing. That's why sabi ko, iba ang panliligaw eh. May persuasion yun eh. Yan naman kasi hindi mo siya pinersuade in your own mouth. Sabi mo, magkaibigan Subtle way kayo. ang tawag nung ginawa niya. Diba? Subtle way. Discreet. Subtle way. Subtle way of the of caring. Yeah. Yung move na yun, parang you're opening yourself. Yun yun. Parang sinasabi mo lang na, okay, kung sakali, kung sakaling maging interest. Baka biglang pag-gising niya kinabukasan, ay liligawan ko na to. Yeah. So parang parang you're just opening yourself. Kasi iba yung talagang hindi mo pinapansin at all. Yun yung naghihinder sa kanya para i-approach ka. Yes. So, parang binakuhan ko. Ganun. Dumating ako na bago niya ako nakilala, meron siyang ibang pinipursue. Parang ganon. May ganon akong feeling na parang siya yung gusto kong makasama, ganon. Yeah. So, naging friends kami. We started to pray for him. At the same time, ganon ko in-apply yung faith without action is dead. Diba? Parang pag may faith ka na, ito makakatuloy mo, dapat parang may action din. Pero of course, syempre kanya-kanya tayong pananaw. Hindi ko rin naman, syempre, i-advise na gano'n. Kasi nga, iba-iba din naman yung dealing sa atin. Sa akin kasi parang may gano'n akong conviction at saka may gano'n akong certainty dun sa tao na to. Siguro dahil nga niluto ko rin siya sa prayer. Kumbaga parang, nung nagustuhan ko siya, I started to pray for him. Parang mga almost 2 years din. Ganon, habang ine-enjoy ko yung friendship. Kasi nga kung bakit sa relationship na hindi successful eh. No, it's safe to say din naman na parang there's nothing wrong naman of a woman knowing what she wants and knowing who she wants. Diba? Tapos ipag-pray mo, ipagluto mo, I guess that's okay. Hindi naman totally tawag siguro nga is panliligaw doon. Parang gumagawa ka lang din ng paraan para somehow makita ka niya at masabi niya mapansin. Pwede. Oo.
Yeah. So parang in-apply din niya yung ano, di ba? The best way to get man's heart is through his stomach. Oo, tama ka dyan. Okay. Point of view nila on feminism, advocacy of women dun sa equality of sexes. Parang yun yung laging pinaglalaban na dapat equal lang yung babae at lalaki. So anong point of view natin dun? Simulan ko dun sa ano. Hindi ko lang kasi gets ngayon yung sinasabi na laging pinaglalaban nila na equality dun sa among women and men. Ganyan. Kasi we're crying on equality. Pero minsan sinasabi natin, o teka muna, but during disaster, dapat yung i-prioritize nyo yung babae at saka yung mga batang babae. So hindi ko lang mag-gets yung feminism na dapat equal yung babae at lalaki. And I totally agree with you, Dada. Yun nga yung sinasabi ko na we don't need to impose our rights. Di Di ba? ba? And then at the same time, gusto mo ladies first. Exactly. Di That's ba? true. I super agree with that. And yun nga, parang sa akin hindi ko na matawag talaga na feminism or ano pa ba yung mga advocacy na yan. That's Kasi true. even playing field na talaga. Alam mo, very even ang playing field. It's up to you to make it count. Mm. If you keep pushing yourself down dahil you're a woman, and then that will happen to you. Even if for a man naman kahit naman sa lalaki, hindi lang Yeah. naman babae, di ba? So, I think wala nang minority para sa akin. Kahit nga LGBT, hindi ko na wala na As in, wala na talaga akong distinction. Wala na siyang, dapat equal na lahat. So, nasa sayo na how you would, help yourself. Everybody for himself nga. Kumbaga, di ba? You have to help yourself, di ba? Teka muna, matanong ko lang. So, ibig sabihin, halimbawa, kung ganyan pala yun, let's say, ang eksena sa MRT, di ba, normally, may mga nagagalit na babae kapag hindi inaalok ng upuan ng lalaki. O isa pa yan. Yeah, that's true. Mhm. So, parang, bakit ka nag-expect na alokin? Dahil babae ka? Ikaw lang ba ang pagod? That's true. Ikaw lang ba ang nagtrabaho? Mhm. Okay. Oo nga naman. Exactly. Mhm. Kasi ano pa yan, natatandaan ko, college yata ako dyan, siyempre nagbabas ka pa uwi ng ano. So makikita ko, parang kami mismo yung tumatayo bilang galing akong girls' school. So kami yung tumatayo dahil meron kaming ipapa-uwi na merong mas kailangan. Not because babae. So dahil elders or pregnant, Oo, diba? correct. Oo. Yun. Okay, So, even if kahit what lalaki if? yan, pero matanda, So, ang mas eto eksena prioritize da, mo siya. ikaw yung nasa MRT, tapos may nag-offer sa'yo na umupo ka. Would you take it? Yeah, of course. Kung meron ako kung sa paligid ko wala akong nakita na merong mas kailangan sa akin, syempre, sino pang hindi gusto umupo, di ba? So, I'll take it. Syempre, nandun ako, pero yung hindi ko ipaglalaban na porke babae ako dapat ang nandyan. So, ang sa akin lang, kung i-offer mo sa akin na ako ang upo dyan dahil babae ako, okay lang. Dahil sa akin, hindi ko tinitake yun as ganon. Pero ang sa akin, kung merong mas nangangailangan dyan, sa kanya may offer more than me. So, it's not about dahil babae ako, kaya tatanggapin ko yan. Pero dahil gusto ko rin umupo, tatanggapin ko siya. Bilang yun sa akin. It's actually simple. Hindi ko lang mag-gets talaga yung laging pinaglalaman na dapat may equal ang babae at lalaki. Hindi ko lang mag-gets yung ganun talaga. Tapos biglang, di ba, we're crying na parang, wait, saglit lang, ako yung babae Yung, di ba, minsan, lagi tayo may ganun. Hindi ko lang siya mag-gets, actually. Yeah. Okay. Just to add on that, siguro, for the most part, yes, siguro pwede yung feminism. Pero, hindi na advocacy. Maybe education. Yun. Education and actually. feminism. Na you have to speak for yourself, di ba? Yung parang ganon. Pero no longer advocacy. Kasi nandun na You do not have to impose your rights. Right. You have all the rights. That's true. To be fair din with men. To be fair with men. Ganun din, parang I don't want to be treated as a weak person. Alam mo yun, parang dahil babae ka, parang yung treatment sa'yo laging is special, parang to the point na minsan na parang ang weak mo ba? Kasi kailangan mo lahat ng favor na yon. Parang we are all equal Kasi sabi ko nga, kahit sa government natin, may mga babae na, may babae na tayo naging presidente, di ba? Parang
wala na. At saka katulad din nun, ako kasi hindi sa akin talaga issue. Like minsan pag nakakapag-commute ako sa bus especially, hindi sa akin issue tumayo. Hindi ako nababad trip kapag halimbawa may nakikita akong nakaupong lalaki tapos ako nakatayo, naka-heels ako. Di ba? Hindi parang sa akin, everyone is equal na sa panahon natin ngayon. Tapos sa akin nga, nag-offer pa ako ng seat, especially kapag elder, kahit lalaki. Yeah, Kasi nga that's parang right. feeling ko, mas kaya kong tumayo ng matagal kaysa sa kanila. Parang gano'n. Isa pa pala, kahit yung pagbubukas lang ng pinto. For example, ikaw yung nauna. Di ba, the usual is i-hold mo kasi meron kang kasunod. Regardless kung babae siya or lalaki or matanda or no, i-hold mo. That's my values. But hindi siya yung dahil ang gagawa lang dapat yan lalaki. Na dapat sila lang ang naghahawak ng pinto para sa iyo. Pero sa akin, I won't mind. Kasi kaya ko naman siya. Ano yung point of view nyo regarding naman sa divorce?